Inakala ni Balahadya ang kanyang kasamahan sapagkat nakita nga niya nag-traitor ito sa kanila. Kaya naman may bago siyang pinikilalang tropa dito kay Moira. Kaya naman sinabi ni Moira na may binatbat ba daw ang bago niyang kasama. Nice niya itong mapatunayan. Kaya naman agad na binigyan niya ito ng assignment upang mapatunayan kung talagang magaling nga ba ang kinuha niyang tauhan. Sinabi ni Balahadya na kahit ano daw umano ang ipapagawa dito sa kanya ay kayang-kaya nitong gawin. Kaya naman sinigawan na nga ito ni Moira at sinabing kung ano pa ang inaantay niya ay lumakad na ito sapagkat mayroon siyang ipapagawa at iti-text na lang umano ito. Dito nga ay nais ni Moira na ito namang si Lynette ang kanyang tatakutin. Nais niya na mahirapan nga itong si Lynette. Kaya naman, nang makaalis na nga itong si Tiang Susan at ito tong si Josa na may sama nga ng loob dito kay Lynette sapagkat bigla na lamang nakapagdesisyon itong si Lynette na pauwiin na nga ang mga ito dahil sa utos nga nitong si Don Carlos. Dito nga ay may masamang mangyayari sa kanya sapagkat ang mga tauhan nitong si Moira ay pupunta sa kanyang bahay at palalabasin nga ni Moira na akyat bahay ang pumunta sa bahay nitong si Carlos. Subalit mga tauhan pala yun nitong si Moira. Mga taong nakamaskara ang bigla nilang pumasok sa loob ng bahay nitong si Lynette. Kaya naman takot na takot ito at natataranta na nga at hindi alam ang kanyang gagawin. Wala namang kinuhan silang gamit subalit sadyang ang motibo lang talaga nito ay takutin. Dahil nga sa pagod at puyat ay naghalo-halo na nga ang kanyang emosyon na ginulat pa siya ng mga taong pumasok sa bahay nito. Kaya naman maya-maya ay bumulagta na lang bigla itong si Lynette sa loob ng kanyang bahay. At agad namang nagsilayas itong mga tauhan nitong si Moira sapagkat yun lang ang nais niya ang mahirapan nga itong si Lynette. Kaya naman ikakagulat nitong si Don Carlos ang sa kanyang pagdating na makita nga na nakabulagta na nga itong si Lynette sa kanyang bahay. Dito na nga magsisimula na itong si Don Carlos na pagbabawalan na talaga itong si Lynette na wala nang papasok sa loob ng kanyang bahay. Dahil nga sa mga nangyari ay sisisihin ni Carlos itong si Lynette dahil umano sa katigasan ng kanyang ulo at nagpapapasok siya ng mga tao na hindi alam. Ngayon ay nangyari na nga ang kinakatakutan nitong si Carlos. Pinasok na nga sila ng akyat bahay. Lalo na ngang maging miserable ang buhay nitong si Lynette sapagkat kinokontrol na siya masyado nitong si Carlos. At wala nang paraan para makausap niya ang kanyang mga mahal sa buhay at mga malalapit sa kanya sapagkat binabawalan na rin siya na magpapasok na basta-basta ng kung sino-sino hanggat hindi nalalaman nitong si Carlos. Kabilang banda, nakuha nga ni Annalyn ang naturang cellphone nitong si Zoe at doon niya nakumpirma na talagang si Moira ang may pakana kung bakit nawawala itong si Lola Pepe. Sinabi ni Moira na pwede na siyang pumunta doon sapagkat meron silang plano dito kay Lola Pepe at sinabihan niya si Zoe na huwag nang mag-alala. Ngunit ang plano nga nitong si Annalyn ay susundan nga niya itong si Zoe. Lalo't nakumpirma na niya na nandoon pala si Lolo Pepe kay Moira at itinatago pala ng mag-ina. Sama ng mga kapulisan ay tinungo na nga nila Annalyn ang naturang kinaroroonan nitong si Lolo Pepe kasabay ng pagsunod nila dito kay Zoe dahil si Zoe ang nakakaalam ng exact location nito. So ayun guys, baka abangan natin kung maaabutan ba kaya ng mga pulis at ni Annalyn ang kanilang Lolo Pepe na buhay pa. O magiging huli na ang lahat sapagkat hinarap na nga ito ni Moira at mukhang nanggagalaiti na nga ito kay Lolo Pepe sapagkat sobrang galit ni Lolo Pepe sa kanya at nainis ito. Tinutukan na nga ito ng baril. Abangan natin guys kung tuluyan na bang mamatay at mamaalam nga ito ang si Lolo Pepe. So much, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Bye.